Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pa ring mainit na usapin tungkol po sa pagkakahuli kay Pacquiao o si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kayo naman, kala nyo nagmumura ako, hindi po. No? Melo-melo muna tayo sa mga FU, okay? So meron po tayong 4 na article dito na ipapakita sa inyo kasi po meron pong isang mambabatas na binira yung isang lawyer na sobrang epal, no? Na nagsalita ng di maganda kay SILG, no? At meron ding mambabatas na nagtatanong ano ba ang kinalaman ng mga Duterte dito kay Quiboloy. At yung isa namang mambabatas, puro po mambabatas except si Abalos no? Kinokomendahan po, no? Nagbibigay siya ng commendation sa pagkakahuli kay Quiboloy. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay naka 50,000 na and moving forward, tataas pa yan, baka maka 1 million na tayo na subscriber. Nangangarap lang po, no? Yun na lang yung ating tanging pangarap, maka 1 million subscriber tayo, no, bago matapos ang taon. Ha? Joke lang, malay nyo, di ba? Pagpalain tayo ng poong may kapal. Okay, so shout out po lahat sa inyo, sa lahat ng OFW, sa men and women in uniform, sa mga kababayan nating patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay, no? Hindi tulad ni Bilasang Pusit na gusto lang manghingi ng 2 billion pesos. Di ba? Ito po, unahin natin yung sinabi ni SILG Abalos after nung ito nga mahuli na si Quiboloy, yung daga na sumuko, no? Ano pa daw siya? The ultimate sacrifice. Sabi pa nung kanyang sinungaling na abogadong si Torion. Gumawa daw ng ultimate sacrifice. Ang magandang ultimate sacrifice, Torion, kay Quiboloy, since appointed son of God naman siya, dapat nagpapako na rin siya sa krus, sabihin niya, Abba Father, if this is your will, thy will be done on earth as it in heaven. Baka sabihin sa kanya ng Diyos, tanga, hindi yan ang gusto ko sa iyo. Huwag mong gayahin yung ginawa kong nang nag-iisa kong anak. Bulaan ka, visit ka. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo, Quiboloy. Ako, gumawa ako ng babae para sa isang lalaki. Igalang nyo ang babae, respetuhin, dahil yan ang magpro-produce ng mga anak ninyo. Ikaw, Quiboloy, ang ginawa mo, sinaula-ula mo yung mga anak ng ginawa kong babae. Gago ka. Ayan, ipapahuli na kita kay Tore. Tore, kahit na anong gawin nilang pangbubuladas, pangbubulag sa'yo, alalahanin mo, I am with you. Di ba, Elora? Kita mo yung kwento na yun? Di mo alam yung kwento na yun, ano? Are you with us? Are you for us? Or them? Neither, sabi niya. Sino yung nagtanong no? Hindi rin alam ni Elora yun. Hanapin mo, Elora. Wag mo nang isama si Miyu, saka si Maritel. Nag-iikot na lang yan sa mga vlogger at influencer. Wag mo ring isama si June. Ganon din yan. Barkada niya si Miyu at Maritel. Ay, punta na nga tayo. Baka mapakwento na naman tayo tong mga to talaga. Kayo talaga, pahamak kayo Ano? Eto po, sabi dyan sa GMA News Online, Abalos hints at more obstruction wraps for hiding Quiboloy. Sa Tagalog, maraming makakasuhan sa mga ginawang panghaharang, pangloloko, para lang maitago si Quiboloy. Those who impede them, yung ginawang search ni Tore, no, yung mga nanakit sa mga pulis under PD something, presidential decree, napanood nyo na yan sa video ng UNTV. Sila po ay kakasuhan. Ay, salamat naman po, Lord. Sana ituloy mo yan. Hoy, SILG
Ikaw, puro ka kaso, wala ka nakakasuhan eh. Hindi mo pa nga nakakasuhan yung mga naglabas ng deepfake video ng Pangulo. Eto ka na naman. Ha? Tambak ka na ha, magtrabaho ka. O eto po. In a press conference, Abalos said the authorities discovered that Kibuloy was hiding inside the Cojeq compound in Davao City after he was arrested on Sunday. Ito lang ang babala ko. With all these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing someone who is wanted. Ayan. Okay? Ito pang dagdag niya. Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Siyempre, alam nyo na kung sino yung number 1 na manlilinlang. Diba? Kasama ang kanilang mga vloggers and influencers. Sampulan mo! Huwag kang puro daldal, puro ka angas, walang talas. Ha? Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses kaming pinigilan, si General Torre. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Ayan. Huwag nyo na imbestigahan. Kitang-kita naman kung sino, no? Ito po, ha. PRO 11 earlier said 29 Cojeq members are facing complaints after 60 police officers were hurt implementing the arrest. Ano, yari yung 29. Baka marami pa. Paano po yung mga vloggers nila? Tuwang-tuwa ako pag may nahuli dyan, lalo na yung kala mo, ang puti-puti niya, no? Na inalipustan niya si General Torre. Maitim daw ang budhi ni General Torre aside sa maitim ang kulay niya. So you have a problem with the black people? Ha? Colored people, you have a problem with that? So meaning, pag colored people na, masama din ang budhi? Ay nako, gago ka. Buti wala ka dito sa Amerika, kundi tumba ka na. No? Masyado kang racist, prejudice, discriminatory ka, hayop ka. O, sino yon? Ayun, yung kasama ni Banat ba, yung maitim? Diba, akala mo, hindi naman siya maitim? Ang kapal na mukhang magsabing maitim daw ang budhi ni General Torre. Gago. Kala mo naman sila, maganda ang kanilang budhi. Nagsalita ang mga animal. O, dito, puntahan mo ako dito. Ikaw yung dada, punta mo ako dito, dada. Makita mo ang pinagsasabi mo. Ewan ko lang. No? Tawagin ko lang dyan yung pitbull ko. Get him. Diba? O, Elora, PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey said obstruction of justice and direct assault complaints were filed against the Cojeq members. Correct. PNP on Sunday said Kibuloy surrendered after he was given an ultimatum to turn himself in within 24 hours. Takot naman pala. Duwag si Kibuloy. Duwag si Kibuloy. Duwag, duwag, duwag. Ang anak daw ng Diyos, appointed son of God, duwag. O ano na ba to? Ano na, Padilla at Go, dapat kayo rin, kasuhan kayo. Bakit? Yung ginawa nyong Senate hearing dyan, ha? Iisipin namin, you are impeding the operation of police to continue searching Kibuloy. Tinutulungan nyo pa si Kibuloy. Kaya dapat questionin din sila. Bato, yung 3 bugok. Huwag nyo na pong i-elect yan. Si Bato, huwag nyo nang ibabalik sa national. Pwede sila, doon na lang sila sa Davao. No, lugar ng mga puganting inchik, lugar ng mga pugante ang Davao City. Ayan. Oo, hindi naman po lahat ng taga Davao City, ha. Marami na rin po diyan naaasar na sa mga Duterte, no? Because of their dictator criminal attitudes. Okay? So now, eto na. Punta na tayo sa mga mambabatas. Maiksi lang 'to, mga kababayan, no? Basahin lang natin yung mga sinabi nila tungkol dito sa kay Kibuloy. At long last, nahuli rin si Kupal, no? Si Mang Kanor, no? Sabi sa Politico, Chua wants to know Rudy Duterte, BP Sara's role in Kibuloy evasion. Ayun, patay na. Sabit na naman si Bilasang Pusit. Ano ba dati ang sabi ni Bilasang Pusit? Alam niya kung nasaan si Kibuloy. Nasa heaven. Ano naman ang sabi ng tatay niyang gago? Alam ko kung nasaan si Kibuloy. Pero secret. O, diba? O, ayan. The arrest of Pastor Apollo Kibuloy within the Basque Kingdom of Cojeq compound in Davao City raises serious concerns about the integrity and accountability of those who have direct ties to this controversial preacher. Correct. Chua noted that the former president is serving as the administrator of the Cojeq compound where Kibuloy was apprehended. May alam yung mga yan.
Magaling nga silang mag-whitewashing eh. Magaling silang magtago. Yan ang ano nila, utak kriminal, no? Oh. Ano pa sabi dito? His role within the Kojic compound places him at the center of this unfolding scandal, and the public deserve clear answers about his involvement. Correct. Moreover, VP Sara Duterte's previous statement downplaying Quiboloy's presence in the compound now appearing to be misleading, if not intentionally deceptive. Correct. Meron silang kinalaman dyan, mga kababayan. Talagang tinothrow off nila ang mga pulis. False misinformation, disinformation, malicious information. Dapat lang talaga silang managot, mga kababayan. Chua said the assurance was given by the Vice President that Quiboloy was no longer with the compound. Call it into question her credibility and suggest an attempt to shield the preacher from justice. Correct. Such actions, if proven, would not only obstruct the course of justice but also erode public trust in our officials. Ground for impeachment. O yan o, tingnan mo Amy Marcos o. Diba? Yung mga may sense na mga mambabatas, nakikita tong ginagawa ng Duterte. Pero si Amy nananakot pa. Naghahanap daw ba kayo ng gulo? And then gulo iris. Much better para mawala kayong mga gago kayo sa gobyerno. Diba, Ilora? Yung sinasabi ko sa'yo, gulo it is. Kung yan ang gusto ni Amy, diktador sila eh. The father and daughter duo's direct connection to the Kojic compound makes it difficult to believe that they were unaware of Quiboloy's whereabouts. Correct, I agree with him. Imposibleng din nila alam yan. Besi-besi si Duterte, alam niya yan. Ano lang siya, magaling lang talaga silang magtago. Their lips are sealed pagdating sa mga ganyan. Parang West Philippines sila. No? May busa lang bibig nila. Ang bunganga nila. If the Duterte family played any role in protecting or enabling Quiboloy during his time as a fugitive, they must be held accountable, just like any other citizen. Good luck. Dapat simulan ninyo. Diba? Patawag nyo sila. Kayo ang mag-initiate. Kasi kung may mag-initiate na idaba dyan, baka ititrap lang yan. Diba? No one is above the law, not even those who once held the highest position of power in our country. The Filipino people deserve the truth. We demand a full and impartial investigation into this matter to uncover any criminal culpability and ensure that justice is served without fear or favor. Ay nako, imposible po yan. Ang lalakas nitong Duterte, ang dami yatang galamay niyan. Para po silang ano talaga, pusit na ang daming galamay. Di ba? Oh, eto pa. Ano ang sabi dito ni Benny Abante? Politiko din po. Quiboloy's arrest a resounding victory for justice, human dignity. Ayan, sabi po ni Benny Abante. Let this be clear. Apollo Quiboloy's arrest is not just a win for law enforcement. It's a resounding victory for justice and human dignity. The crimes he is accused of, child abuse, exploitation, and human trafficking, are monstrous, and no amount of power or influence can shield him from the full force of the law. The time for reckoning has come. Naku, tindi po nung sinabi niyan, no? Ha? Ito naman po ang sabi ni Dan Fernandez. The arrest of Quiboloy marks a turning point in our battle against human trafficking and exploitation. His influence cannot be overshadowed the gravity of his alleged crime. The victims have suffered long enough. Correct. Kawawa po eh. Dahil pinaglaruan po sila sa Davao City. No? We night wash. Ano daw? Yung bang ibinasura ng prosecutor. Kaya tumakbo yung bata sa DOJ that time. Kaso yung namamahala, yung sekretary sa DOJ, itinengga, hindi tinignan kasi si Duterte pa ang presidente. Kaya nung naging presidente si PBBM, itinalaga si Rimulya, nakita ni Rimulya, pending. Bakit nandito to? Hindi ginagalaw. O ayun. Yung bata noon, 17, hindi na siya minor. O ngayon, pero sinalaysay niya. Pati nga si SILG nung unang hearing ng Kojic sa Senado, sinabi nagsalita si Abbas, binasa niya mismo. Sinalaysay nung biktima, hindi natakot. Gusto ng biktima, managot si Quiboloy sa ginawang kahayupan sa kanya. Biruin mo. Minor yung bata, musmus. Hindi pa. Gago. Rape talaga, rape. Hindi makayanan ni Torion. Sabi, immaterial. Hindi. You have your time, you have your time. It's my time. Hindi nila kayang marinig. Yung kalaswaan, kalibugan, kahayupan
ng sinasabi nyong appointed son of God. Pag ako yung anak ko yun, wala na. Wag na lang, wag nang ganyan. Ha? Wag nang ganyan. Wag na. Maghalo ng balat sa tinalupan. Ganun yun. Kasi yung tagal pa nito eh. How many years bago siya pumasok sa korte? Ibi-baby pa yan sa kulungan. Oo. Buhay hari pa yan sa kulungan eh. Kasi may influence at mapera eh. Bakit hindi kagad isalang yan? Diba? Salang nyo kagad. Priority. Pag dito yan, baka nga next week meron ng jury yan eh. Nakaselect na sila ng jury. O salang na kagad yan para mas malaman ng taong bayan na ganito kabilis ang hustisya sa mga high profile. Mga politiko, mga mayayaman, hindi yung nabibili ang hustisya. Oo, dito po, pag mga high profile, nandiyan kaagad yan sa korte. Oo, naka-assign kaagad ang judge dyan. Sa atin, haba, ang daming court cases. Baka abutin niya ng taon. Tingnan nyo si Dilima, ulitin ko. Almost 7 years. Saka lang nasabi na, sige, laya ka na. Kulang yung mga ebidensya. Nag-recant pa yung mga witnesses. Wala. Si Kibuloy, baka 2028, maging presidente si Tamilmil, wala na eh. Whitewash na yan eh. I-intimidate lang yung mga witnesses, yung mga biktima. Di ang gawin ninyo, bago bumaba ang Pangulo, tapusin nyo na yan. Tapos pag nag-guilty, okay, tapos. Wala nang kaso sa Pilipinas, extradite nyo na. Extradite nyo na. Siguro iiyak yung mga yan. Huwag yung punta doon, yung aming pastor, wag. Kawawa ang kanyang wetpacks doon. Walang Palmolive na gusto niya doon, dito lang, made in the Philippines. Di ba? Sige, mag-dare tayo. Palagay nyo, isasalang ka agad yan sa korte? Hindi. Magbubuhay hari pa yan, baka sa gabi, sasabihin niya sa guard, doon sa warden. Kano ba? Ano ako indahit ako eh. Ano ba gusto mo? Dalhin dito o lalabas ako? Sir, usapan, magkano? Di ba? Ganun lang yan eh. Wala. Pag yan nakalimutan na natin, nakakulong na yan si Kiboloy, ganito, magiging body-body niya dyan yung mga CO, mga correctional officer, o kaya yung warden. Nako. Basta maboteng usapan, nako. Baka nga pupunta pa yan sa mga high class na mga escort o nightclub, di ba? Tatakip lang siya ng muka para lang siyang Lala Moves driver. Alam na. Di naka-indahit na siya. Ganun lang yun. Okay, sabi niya, meron kasi ako mga doon sa Kojic, yung mga Palmolive Girls Code. Pakidala nyo nga dito sa gabi. Pwede ba lagyan nyo ako bathtub dyan? Di ba ganun? Maritel? Di ba? Ganun lang. Kayo talaga, ganyan ang kalakaran dyan sa Oblo eh. Marami nagkikwentong ganyan. Lalo na pag naging mayor ka, wala na. Sir, magkano? Ganito. Ganito ang monthly ko Kung kakalimutan, sige ka, kundi yari ka. Ganun lang yan. Alam nyo, yung mga kwento ng mga dating na Oblo, alam na alam nila yun. Huwag kayong magsinungaling. Kayo talaga. Ito, tuloy natin. Sino pa nagsalita dito kay Representative Ace Barbers? This isn't just about holding Pastor Quiboloy accountable. It's about sending a clear message that no one, regardless of power or self-proclaimed status, is above the law. Really? Are you talking about the others? This case must set a precedent that those who exploit and abuse the most vulnerable will face the harshest penalties. Yan. Si Representative Acop, ganun din ha? Quiboloy's alleged actions have victimized some of the most vulnerable members of society. It's crucial to he be held fully accountable for these crimes. We commend our law enforcement agencies for their vigilance and urge the court to expedite the trial to deliver. Correct! Nag-gets mo. I agree, Congressman Acop. Tingnan nyo ulitin ko. We commend our law enforcement agencies for their vigilance and urge the courts to expedite the trial to deliver justice. Kasi kung hindi nyo expedite to, kailangan niyang humarap dito ng April Na-move po Na-move yung trial date niya ng November 5th. Kasi ulitin ko, nag-request yung mga lawyers niya ng kumbaga i-move.
Kasi busy daw sila sa schedule at napapagod sila. O ngayon, mumove na naman, pinayagan na. Makailang beses na yan? 3 times na? O, ngayon, kailangan abisuhan yung korte dito, we got him. We already have him. Let us finish first here, and then if they request for another yung ipagpaliban, no, do it now. This guy is old. Di ba? O tama naman si Congressman Acop. I concur. I second the motion. No objection? Yan. Di ba, barbers? The courts to expedite the trial to deliver justice. Correct. Si Congressman, mga chairmen ito si Paduano. The charges Apollo Quiboloy is facing are grave. Child abuse and human trafficking are heinous crimes that violate the dignity and rights of individuals, especially minors. Correct. Kawawa yan dito pag nalaman ng mga inmate na ikaw ay nanghalay ng minors, yari ka. Kung hindi ka nanghalay at siguro nanakit ka, nang bugbog ka lang ng minors at namatay ang minor, ay tegi ka na rin. Diyan, galit ulitin ko para pumasok sa isipan ninyo. Totoo po ito, kinikwento ng mga dating na oblo. Hindi po yung napapanood nyo to sa TV o sa movies. Totoo po talaga na ang mga inmates dito, if they find out, they learn that one of the inmate is ganyan ang ginawa niya, no? Yung child abuse with corresponding rape, ayari ka. Either nabubuhayin ka, paglalaroan ka nila, or hindi na iproprolong yung agony mo. Ayun na yun. Gagawin ka nilang dinuguan. We must ensure that no one, regardless of their influence or position, is above the law. Correct. O yan mga pinagsasabi nyo kayong mga chairman dyan sa Quadcom. Walang above the law. Panindigan nyo yan. Kung isa sa mga kabaro nyo nakagawa ng ganyan, dapat wag nyong kampihan. Walang parliamentary courtesy, walang immunity. Kasi they violated the basic rights, di ba? Nila, nung kapwa nila. Ito pa, huling-huli. Si Dan Fernandez, binalikan po si Topacio. Kasi itong si Topacio, masyadong matabil, nakikisawsaw, wala naman siya dun sa mismong action. Sinabi niyang epal daw si SILG Abalos. Hindi po nakarating ng maganda yan kay Dan Fernandez. Ano sabi niya? Fernandez fires back at Quiboloy lawyer over epal job at Abalos. Focus on your client's defense. Ayun. Kasi nga, sawsawero anong paki mo kung sinabi niyang nahuli? After sumuko, di hinuli. Di ba, Topacio? Masyado ka, ikaw ang epal. Ikaw ang masyadong epal. Di ba? Eto po. Fernandez made the statement after Quiboloy's lawyer Topacio branded Interior and Local Government Secretary Abalos as epal for claiming that the pastor was arrested. Saan ka nakakita ng kaso na kung saan nahuli na yung suspect, entitled pa yung abogado niya tawaging epal yung may kustudiya ng kliyente niya? Correct! Ang kakapal nga ng mukha Kaya dapat talaga sa Supreme Court o sa IBP, patawag nyo to. Bastos po. No, yung mga lawyers nyo ngayon, hindi naman po lahat. Napakabastos, lalo na tong si Topacio, si Torion, na mga sinungaling. Di ba? So what? Kung nahuli, ayun ang gusto kong gamiting word, epal ba yun? Ikaw ang epal. Ikaw ang wala doon sa mismong sitwasyon. Nandun ka ba? Kasama ka ba ni Quiboloy? O kung kasama ka ni Quiboloy, where are you then habang hinahanap si Quiboloy ng mga pulis? Baka isa ka sa kasuhan ng aiding and abetting, obstruction. Di ba? Pastor Quiboloy fell in the hands of authorities. He is facing charges of sexual abuse and human trafficking. He hid like a scared rat inside this compound. Correct. Say it so. Dan Fernandez, say it so. Those facts are beyond question. Correct. Di ba? On Sunday night, Topacio said Quiboloy was not arrested, especially not by the PNP under the DILG. Therefore, it's equal to the highest level to seemingly taking credit for the non-existent. Alam mo, Quiboloy, wala ka nga doon. Ay, Quiboloy, alam mo, Topacio, wala ka doon. Yung amo mo, may ginawang request. Pinagbigyan siya. Gusto niya sumuko sa ISAP. Ayaw niya kay Tore kasi na-butthurt siya, nasaktan yung pride niya. Hindi niya nila nabili si Tore.
Hindi nila naalipusta si Torre kahit na ano pang gawin nilang pang-aalipusta. O, di ba? Gunggong ka pala eh. Ikaw ang epal dahil hindi mo talaga alam ang tunay na istorya. O, Fernandez pointed out that the situation at the Kojic compound in Davao City could have deteriorated and led to more violence if not for the calculated efforts of the Department of Interior and Local Government and the PNP. Secretary Benhar Abalos and the police force deserve all the praises for Quiboloy's capture. This was the best case scenario dahil hindi na naging mas magulo pa. Tama! It will be in Quiboloy's best interest if his brilliant lawyer is now thinking of his defense rather than another petty patsyat at the authorities who have control. Correct! Kaya yan si Topacio, ha? Huwag niyong bigyan ng police assistance kung nanghingi ng police assistance. Ipakita niyo sa pagmumukha niya na you don't need the police. Pag kailangan mo kami, you don't need me. You don't need us because you despise us. Diba? Ganon. Pakita nyo. Ewan ko lang kung di mag-iiyak yan ng human rights. Diba? Tama, mali. Diba? Nakakahiya po talaga si Topacio. Puro epal. Tinan yung ginagawa niya kay Pangulo. Naglabas na naman siya ng larawan na pilit niyang ikinokonekta ang Pangulo sa isa daw parang ng pogo. Sa picture lang, kinocrucify niya ang Pangulo na may connection na. O diba? Anong klaseng lawyer ka? Magbigay ka ng facts. That picture doesn't tell anything. It's just a picture. Parang ikaw, magpa-picture ka. Biglang may nagpa-picture sa yung hindi mo alam kung sino. Yung pala, kriminal. O, di ba, hinahanap ng batas. O, ano ka? Ibig sabihin, kakampi mo yon, may affiliation ka. Di ba? Gago lang. Animal. Grabe kayo. Hindi po ano yan. Hindi po yan magandang halimbawa si Topacio. Ano ka lang mud slinging kay, 'di ba? Nagbabato ka lang ng putik pero wala kang mabigay na totoong ebidensya. Tama po si Dan Hernandez. Focus on defending your client. Malaki ang client mo hindi makakalabas dahil sa human trafficking, gunggong ka. O, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.